lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita na iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matuwid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito.
Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, at may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko, kung tawagin ito sa wikang Hebreyo
ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kaniyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nito matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala po maglusong sa akin kapag nakakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kaniyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino nagpagaling sa kaniya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala. Baka may mangyari sa iyo ng lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform, ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ang mga may sakit na umaasa sa poong Jesus Nazareno. Tatanungin ko kayo, mapagduda ka ba o mapagtiwala? Madali ka ba magtiwala o madali kang magduda? Tayo gusto nating pinagkakatiwalaan tayo. Pero bakit ganon? Mas madali tayong magduda na tayo mismo ayaw na ayaw nating tayo ay pagdudahan. Ayaw nating pinagdududahan tayo. Natutuwa tayo pag pinagkakatiwalaan tayo. Ang tao nga naman, mabilis magduda, doubts, kaysa magtiwala. Nagdududa sa sariling anak, nagdududa sa kapitbahay, nagdududa sa kasambahay, nagdududa sa kasama sa bahay, nagdududa sa kasamang madre, kasamang pare, nagdududa. Marami tayong pagdududa. Nagdududa maging sa syota, sa syoto, sa anak, sa magulang, sa asawa. Bakit napakabilis natin magduda? Bakit hindi tayo mabilis magtiwala? Bakit napakabagal natin magtiwala? Pero ang bilis-bilis nating magduda. Ang bilis-bilis nating maghinala. Tandaan niyo ulit ang sinabi ko, sino sa inyo rito ang may gustong pinaghihinalaan o pinagdududahan? Wala. Ano gusto natin? Pinagkakatiwalaan. Kaya pag sinabing may tiwala ako sa iyo, maligaya ka. May tiwala ako sa kanya, maligaya ka. Pag sinabi mong kaduda-duda yan, may ginagawa yang milagro,
O di kaya sinabi sa iyo, mahirap ka raw pagkatiwalaan, hindi ka kaya masaktan? Sige nga, subukan natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, I trust in you. Nagtitiwala ako sa iyo. Sabihin nyo nga. Bakit? Bibihira natin marinig yan. Bibihira mo marinig na ikaw ay pinagkakatiwalaan. Ano madalas mong naririnig? Kaduda-duda ka. Kahina-hinala ka. Kahit wala kang ginagawang mali o masama, paghihinalaan ka. Pero gumagawa ka ng mabuti naman. Wala kang maririnig na ikaw ay katiwa-tiwala. Kaya gusto kong marinig mo ngayon, galing sa tabi mo na maring hindi mo kilala, na ang sasabihin sa iyo, katiwa-tiwala ka. May tiwala ako sa iyo. O baka ang nanay mo nakatabi mo ngayon, o ang asawa mong katabi mo ngayon, hindi ka pa napagsabihan na nagtitiwala siya sa iyo. Nasabi mo na ba sa kapatid mo? Nasabi mo na ba sa nanay mo? O nanay o tatay? Nasabi mo na ba sa anak mong katiwa-tiwala siya? May tiwala ako sa iyo? O si duda tayo? Nasaan ang baon mo? Ano ginawa mo? Saan ka galing? Ano ka? Duda? Tiwala. Kaya ulitin nyo, malakas ha? Sabihin nyo sa katabi nyo, may tiwala ako sa iyo. Lalo na kung anak mo yan at mga kapamilya nyo. Ulitin nyo nga, may tiwala ako sa iyo. Sabihin nyo nga, maganda, ibang tao yung katabi mo, may tiwala ako sa iyo. Lalo na kung yung nasabihan nyo, mandurukot, ay hindi na yung mandurukot. May tiwala ako sa iyo. May tiwala ako sa kabutihan mo. Dahil ganun ang tao, mas madalas ang duda kaysa sa tiwala. Sa lahat halos ng sitwasyon sa buhay niya, nagdududa siya. Dahil pag may duda tayo, nawawala ang tiwala at nawawala ang pag-asa. Kaya ngayon sa ating pagninilay, ano ang dapat meron tayo? Huwag nating pagdududahan ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Huwag mong pagdududahan, alin? Ang pagpapagaling ng Diyos sa iyo. Napansin niyo yung lalaki sa Ebanghelyo? 38 years. Pero nagtitiwala siya na kahit 38 years na siya naghihintay, may pag-asa siya dahil nagtitiwala siya, nagagaling siya, nagtitiwala siyang meron pa rin isusugo ang Diyos para gumaling siya. Nagtiwala, kaya dumating si Jesus. Ito yung hamon sa atin. Tagal-tagal mo na nagsisimba. Nagdududa ka pa ba sa pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno sa iyo? Ang tagal-tagal na natin naririto. Nagdududa ka pa rin ba sa kagandahang loob ng Diyos sa iyo? Huwag mong pagdududahan siya. Dahil pag may duda ka, mawawala ang pag-asa. Pag may tiwala ka, may pag-asa. Kaya tayo naririto. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya, buo ang pag-asa natin. At ang umaasa sa Diyos, hindi matatakutin. Ang umaasa at may tiwala sa Diyos, buo ang loob sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo, nagkasakit ako ng COVID. 2 ulit. Doon una sa Olongapo, na-confine ako. 2 weeks. Tapos nung lumala, nagkaroon ulit ako, nung tinamaan ako ng Delta, dahil taga Maynila ako, nagpa-uwi na ako dito sa Maynila, hinihintay ko na lang si Kay. Kilala niyo si Kay? Si kamatayan. Pero may pinadala si Kay. Si Kristo. 2 weeks ako nandyan sa Santa Ana Hospital. 2 weeks. Alam niyo pa nga, nandun kami sa 10th floor. Ewan ko ba yung mga nurse na nandun? Father, patay na yun nandiyan sa harapan mo. Father, patay na yun nasa gilid mo. Lalo ako ninenervyos, puro patay. Father, yung dinala kahapon, patay na.
Parang sinasabi nung nurse sa akin, ikaw buhay pa? Ang tagal mo naman. Father, patay na, patay. Laging sinasabi yun sa akin, araw-araw. Araw-araw ako nagmimisa doon sa loob ng kwarto ko. Nung isang gabi, 10th floor ng Santa Ana Hospital, lumindol naman, napakalakas, nataranta ako. Tumatakbo akong palabas, lahat ng pintuan nakakandado. Bakit? Kasi nga, COVID. Ay nako, pero tapusin natin ang kwento. Nakabalik ako, lumakas ako, gumaling ako. Balik ako sa Quiapo. Sabihin ko sa inyo ang unang bati sa akin na mga tao sa Quiapo. Dahil na maraming namatay, nakasama natin na pari sa COVID. Pagpasok dito, matapos kong itaas ang kamay ko doon sa likod, paglapit ko dyan sa likod, nasa lubong ko ang mga nakakakilala sa akin. Alam niyo kung anong unang bugad sa aking salita? Father, mahal na mahal ka talaga ng poong Jesus Nazareno. Amen ba? Amen ba? At yan din ang sasabihin ko sa inyo. Bakit ka naririto? Una't higit, huwag mong pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Bakit ka nandito? Bakit ako naririto? Nung dumating ako marapos ang COVID, ano sabi? Father, mahal na mahal ka ng poong Jesus Nazareno. Sasabihin ko rin sa inyong lahat, mahal na mahal kayo ng poong Jesus Nazareno. Kaya tayo naririto. Huwag mong pagdudahan ang pag-ibig niya. Huwag mong pagdudahan ang pagmamahal niya. Kaya ka malakas. Kaya ka nakakalaban sa problema. Kaya ka nakakatindig. Kaya tayo naririto. Huwag mong pagdudahan. Mahal na mahal ka ng poong Jesus Nazareno. Huwag niyong aalisin sa isip niyo yan. Ako, ang layo ko talaga, lagi pa akong pumupunta rito. Dahil hindi ko makalimutan ang sinambit na yon na pagpasok ko rito, sa dami ng sakit na tumama sa akin. Ano sabi? Father, talagang mahal na mahal ka ng poong Jesus Nazareno. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, mahal na mahal siya ng poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo, malakas. Mahal na mahal ka ng mahal na poong Jesus Nazareno. Huwag nyo kalilimutan yan. Kalimutan nyo na yung pangalan ng kasama nyo. Kalimutan nyo na si Bombay. Kalimutan nyo na ang lahat. Huwag mong kalilimutan at buong tiwala. Mahal na mahal ka ng poong Jesus Nazareno. Kaya ka lumalakas, kaya ka magaling, kaya nakakayanan mo. Isa lang ang sagot. Mahal na mahal ka ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang higit tayong nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan, kaya't manalangin tayo sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba.
Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api, at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa kaniyang kaharian. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tumahimik po tayo sumandali, ialay natin ang ating pasasalamat, ang ating mga kahilingan, lalo na ng mga may karamdaman at mabigat na alalahanin, para sa mga may sakit, sa kaluluwa ng mga yumao, sa lahat ng intensyon na inaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang kahilingan na iyong bayang nangangailangan na iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutan niyong iniaatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gan banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay ninalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na lubhang nagmamahal sa atin, ang Diyos na nagtitiwala sa atin. Mapalad tayong tinawag ngayon sa piging ng kaniyang pagpapagaling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay, nabasa ng dugo, inisin ang diwang, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kami iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwang, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kami iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa,
ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami iyong bansa, amang Diyos iyong baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot sambang nanginginig. Ibalik ang puso't bayang nanlalamig. Ikain mong muli kami sa pag-ibig. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na April 3, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nagdududa ka pa ba sa Diyos? Ano sagot? May tiwala ka ba sa Diyos? May tiwala ka ba sa mahal na poong Jesus Nazareno? O siyempre, dahil may tiwala tayo, nananalig tayo, puno tayo ng pag-asa. Hindi ba napansin sa Ebanghelyo? Yung tubig na banal, kinakalawkaw. Mamaya, wiwisikan kayo ng tubig. Nakalawkaw na yun ng poong Jesus Nazareno. Magtiwala ka lang na pag tumama sa iyo yun, meron ka ng kagalingan. Amen ba? Amen. Meron ka ng lakas. Amen ba? Lahat ng nasa puso natin, kaya ng hugasan ng Panginoon. Kaya mamaya pag nawisikan kayo ng holy water, sabihin mo na lang, salamat Panginoon. Kasi tapos na. Tapos na sakit mo, tapos na problema mo, tapos na lahat. Dahil nagtitiwala ka sa poong Jesus Nazareno. Ngayon, gagawin bendisyon, pagbabasbas, lalo tayong magtiwala at kumapit. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ay iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Lalo pa kaming manalangin at magtiwala. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.